Nandito kami ni Diana sa isang restaurant. Naisipan ko kasi siyang yayain. Kaya naman binilin ko kay Dad na ibaba kami sa tabi kanina. Good afternoon, ma'am, sir. May I take your order, please? Sabi ng isang service crew. Kaya naman tinanong ko si Diana kung anong gusto niya. Pero normal lang ata ang sagot na kahit ano. Kaya naman ako na ang namili ng kakainin namin. Habang kumakain, natanong ni Diana sa akin si Dad. Oo nga pala, tanong ko lang. Is your father is a doctor? Tanong niya sa akin. Well, yeah. Paano mo nalaman? Sagot ko. Ayun ba? Siya kasi ang nag-asikaso sa lola ko last time sa hospital. Sagot niya sa akin. Nang maalala ko na doon ko na nga pala siya nakita sa hospital ni Dad noong nakaraan. Yeah, he is actually the owner of that hospital. Pagpapaliwanag ko na walang halong pagyayabang at nanlaki naman ang mga mata niya sa gulat. Mukhang hindi niya talaga alam. Well, only few. Students sa school lang naman ang nakakaalam. Kaya hindi naman dapat ako magtaka. Really? I don't know that. Sabi niya. At ngumiti na lamang ako. My dad is actually a doctor. Also, kaya naman hindi ako makapaniwala na we are the same. Sabi niya sa akin pero kung doktor ang dad niya, bakit sa hospital pa dad nila pinunta ang lola niya? Kaya naman natanong ko siya out of my curiosity. Really? Then, why did you went on my father's hospital instead of going to your father? Pagtatakang tanong ko sa kanya at napangiti naman siya. Because my dad is not in here. He was assigned to America, and one of well-known hospital is your father's hospital. Kaya doon namin naisipang itakbo si Lola. Pagpapaliwanag niya sa akin. Oh, I see. Now I know. Ngiting sabi ko. Bakit? Do you know I am making up a story? Sabi niya at agad naman akong dumipensa. No, hindi naman sa ganun. I was just curious kaya nagtatanong ako. Agad na sabi ko and then she laughed at me. I'm just kidding, you're funny. Defensive ka naman agad. Tawa niya. It is just because I am worried. Baka kasi yung inaakala mo ayaw ko namang gano'n ang isipin mo sa akin. Pagpapaliwanag ko sa kanya. And she smiled the way I love. Don't smile, bulong ko sa kanya. At natahimik naman siya. I'm sorry, she said as she frowned. Napaka-cute din niya. Kahit nakasimangot pero I think she took my words negatively. Don't smile because you're making me feel nervous, I said as I smiled. Nervous? What do you mean? Sabi niya sa akin. Kinakabahan ako kasi I'm falling deeply in love with you when you smile. Pangiting sabi ko pero sa totoo lang, kinakabahan ako. Parang ang corny ko ata, pero I was just telling the truth. Maya-maya pa napansin kong namula na ang mga pisngi niya at hindi ako makapaniwala. Is she really blushing? I thought, totoo ba ito? Nagbablush talaga siya? It means kinikilig siya, right? It means I can make her heart flattered? At ang pinaka-posibleng maging kami? Sunod-sunod na tanong ng isipan ko. Halos hindi na ako mapakali dahil lang sa napansin kong nag-blast si Diana. And it was so damn cute. All of her emotions. I found them cute all the time. Ganito ba talaga kapag in love ka? You will never see the one you love as an ugly person? Halos lahat sa kanya maganda. Nakakatawa man pero ganito nga siguro talaga. Well, pagkatapos ng walang hanggang kakiligan, ko ay natapos din kaming kumain at si Diana. Heto, tahimik sa tabi ko. Nasa sinihan kasi kami. After namin kumain, nagpunta kami dito. Well, I'm not into romance movies. Kaya naman pinili naming manood lang ng horror movies. Buti na lang ginusto niya din.
Habang nanonood ako, nagulat ako nang biglang sinubsob ni Diana ang mukha niya sa dibdib ko. Yun pala ay sa sobrang gulat niya sa pinapanood namin. And here I am again. Kinakabahan at ramdam kong muli ang tibok ng puso ko. Diana, tapos na. Sabi ko pero nang tingnan ko siya sa mukha baka sa mga mata niya ang gulat sa ginawa niya. Hindi niya rin pala inaasahan iyon. Well, heto ang pinakaunang date namin. Gusto ko maging komportable na kami sa isa't isa. Kaya naman inaasar ko na lamang siya para mawala ang hiya niya sa akin. Hey, you're blushing. Pagbibiro ko sa kanya at hinawakan naman niya ang mga pisngi niya. Ha? Ako nagbablush? She said. Oo. Pangasar kong lalo. Ha? Seryoso ka ba? Bakit naman sana? Pagtatanggi niya but she's really blushing. Malay ko ba? Malay ko ba kung nahuhulog ka na pala sa akin? Sabi ko sabay ngiti sa kanya at napaupo siya. Agad ng diretsyo nang marinig niya iyon. Hey, Mr. Eros, don't assume. That much ang bilis. Naman yata kung napol agad ako sa'yo. Sabi niya and she said after rolling her eyes. Oo na, huwag ka nang magalit. Pero okay lang, ang cute mo pa rin. Kapag nagagalit ka. Sabi ko at natawa lang naman siya sa akin. Mr. Eros, pagdidiin niya sa pangalan ko. Kung mambobola ka, siguraduhin mong kikiligin ako. Sabi niya nang hindi ko inaasahan. Well, she looks cute habang nagtataray sa akin. Pero ang nakakatawa ay mukhang nagiging malapit na kami. Walang awkwardness, samantalang kanina halos pareho kaming balutan ng hiya. Well, Miss Diana, siguraduhin mo lang na hindi ka talaga kinikilig dahil sa lagay mo ngayon. I can see na kinikilig ka din. Pagbibiro ko at hindi niya napigilan ang tawa niya at dahil napakaingay na ata namin ay sabay-sabay nagtinginan sa amin lahat nang nandito sa sinihan. Shh, dehiyas at tiklop agad ang mga bibig namin ni Diana. Halos magpigil na kami sa pagtawa. It's your fault. Bulong niya sa akin sabay ngiti. I told you not to smile like that. Bulong ko. Ha? Yan lang ang tanging nasagot niya at agad naman akong bumulong sa tainga niya. And then I could smell her hair. Ang bango. Sabi ko nga ba, di ba? Mas nahuhulog ako sa'yo sa tuwing ngumingiti ka. Bulong ko at di ko napigilan ang mapangiti sa tuwing natatahimik na lamang siya. It's not bad to tease girls sometimes, lalo na kung mahal mo naman. Yun lang naman kasi ang mga way naming mga lalaki para ipakita at iparamdam yung pagmamahal namin. Although, para sa iba it sounds like babaero o kaya mambobola. Pero hindi naman nila alam na we are real sincere. Ganun lang talaga kami. Idinadaan sa mga ganong salita, but we really do love them at hindi iyon bola.